Well, 25 years ago, talagang andun lang yung matinding desire ko na that I wanted to serve. I want to make a difference in the lives of people. After her graduation from UP, she approached me one day and say, "Dad, how can I go to public service? Pwede ba akong barangay kagawad muna dito sa West Triangle, sa ating barangay?" So I did not say yes or no. Basta nilagay ko lang siya sa isip ko. And then the following Sunday after Mass, sinama ako ni Father Roy Evangelista sa Tita Cory, sa bahay niya sa 25 Times Street. Ang bukang bibig niya agad sa akin "Hoy, kailangan kita sa politika." Ay sabi ko, "Ma'am, baka po hindi ako pwede." I remember once my daughter Bernadette told me, "Dad, gusto ko mag-serve as public servant in our barangay, as barangay kagawad." Sabi ni Tita Cory, "Ay, ganun ba? Bigyan mo ako ng biodata." I don't know what Tita Cory saw. Pinasa lang yung resume ko. Right there and then, tinawagan niya si Sonny Belmonte at sinabi niya, "Sonny, may endorse ako sa'yo and I will not take no for an answer." Medyo nag-alala ako, no? Kasi it's a great challenge because after being endorsed by a president, all we have to think about is how to win the election. I engaged the help of Ms. Alice Herrera and a social person, which is a specialist in mass operation, RJ Habeliana. Then we had discussion. "What's her full name?" Habeliana asked me. I said, "Bernadette Herrera." Started thinking, oh, bagong henerasyon. Yun na. Started it all. So siya pa lang ang pinakabata nung tatakbo, nasa 25 pa lang siya nung tatakbo ng councilor ng District 1. Talagang tuwing bababa, excited yung tao na mayroong magsiservisyo sa kanila na isang bata. When I first introduced BH sa Sididet dito sa politika ng First District, medyo nagtataka yung mga sino ba to? Bagong henerasyon. Halimbawa, may nilapit na problema o anuman ang tulong na nangangailangan, kailangan bigyan niya ng solusyon at kailangan mabigyan ng kalutasan o gagawa ng paraan para at least mabigyan ng suporta yung mga taong gustong lumapit at nangangailangan ng tulong. And everybody were surprised. Ang ganda pala ni BH. Totoo naman, malakas ang appeal niya sa mga tao and very respectful. Malakas talaga yung charisma niya. Nanalo kami, number 5. So one of the first projects na ginawa namin is to make yung computer literacy accessible to all. Because isa sa mga nakita ko, nagsisimula pa lang ang computer literacy nun sa Holy Spirit. Pero yung mga public schools, walang computers. Kaya sabi ko nun, it would really widen the gap between rich and the poor if you don't bridge the digital divide. Tapos, I spoke to AMA para pwedeng silang magturo. Humingi ako ng libreng trainers kasi wala naman ako pangsweldo. Aba, walang gusto mag-enroll, natatakot baka daw may catch. Dahil hindi sila sanay na may libreng ganun. Pero eventually, natutunan nila, graduates namin, public school teachers, police, BHWs, barangay officials. Akala ko mga bata tuturuan ko eh. Hindi. Kasi maraming gustong mag-enroll. But what I saw is kahit libre na to, hindi makapunta yung nasa malayong area. Kasi mahal ang pamasahe. Kaya nasa utak ko nun, kung di nila ako kayang puntahan, paano kaya na ako pupunta sa kanila? So nag-isip kami ng mga daddy ko na yung sa sasakyan, maglagay ng aircon, lagyan ng computers. Pero may kulang. Wala na naman ako pondo. Pero nasa utak ko yan, paano kaya? So pag ganyan ako, restless ako eh. Pero pagbasa ko ng dyaryo,
panibagong paraan competition. World Bank sponsor. Sabi ko, may innovative idea ka, mag-propose ka lang at bibigyan ka ng grant ng mga JICA, OSAID, USAID, kasi parang magkakaroon ng exhibit. So ako naman, sali ako. Ginawa namin yung proposal. So pag-submit namin, konti lang yung kalaban namin, 1,800 sa buong Pilipinas. Mamimili sila ng top 100. Out of 1,800, kasama kami sa top 100, napili kami ng OSAID. So it was the Australia who gave us 1.2 million pesos. Core values namin ay nakapaloob dun sa acronym na HELP. HELP. No? So, yung health, so hindi lang kami nagbababa ng computer literacy, pati health. No? So, may regular kaming medical missions. Yung E is education, ito na yung kino-cover ng computer literacy. Yung L is livelihood, and then yung P is yung people participation. Nasa ibang bansa ako, nandun kami sa boat, sa ship. May malapit sa akin, Ma'am, graduate mo ako ng bartending, nakasakay ako ng barko dahil sa'yo. And it's not just once or twice. Everywhere I go, I have graduates everywhere.